tapos na ako. Ayan, natuyo ko na dito. Ayan na yung map natin. Tapos doon, matutuyo na lang yung guys. Alam nga naman, mapping ko pa yun doon guys. Tutuyo na lang yung guys ng init kasi mainit. Lumabas na guys, yaring araw. So, mag-explain ako sa inyo guys. Ganito ha. Para maintindihan lahat ng mga anak, kapatid, tita, tito, mga bata na 90s, mga bata na bagong henerasyon. Sabi nila, ayusin natin yung book. Sabi nga nila guys, hindi natin obligasyon ng mga magulang natin kasi sila yung may obligasyon sa atin. Ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti kung bakit parati ako nagbibigay sa amin. Kasi guys, yung nanay at tatay ko, matanda na. Si tatay, 70 years old na. Si nanay, nasa ano na siya guys, malapit na din siya 70. So, senior na sila parehas. Si nanay, si tatay, malabo na yung mata. Marami ng sakit. Kasi sumasakit mga tuhod, mga kasukasuan, di ba? Ako din guys, di na din ako pabata. Patanda na din ako ng patanda. Papunta tayo doon. So ngayon, ang gusto kong mangyari guys, parating sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga anak, obligasyon man natin o hindi, sila naging ani sila sa atin. Mahirap man yung naging buhay nila. Hindi nila tayo nabigyan ng magandang buhay. Hindi nila tayo napagpatapos ng pag-aaral dahil sa sobrang hirap ng buhay. So, gusto kong ibalik yun sa pamilya ko, lalo na sa nanay ko, sa tatay ko, kasi hindi sila nagkulang sa amin magkakapatid. Mahirap ang buhay namin guys. Dumaan kami sa matinding hirap ng buhay. Ang pagkain namin noon, isang beses lang kami kumakain ng kanin sa isang araw. Minsan lang kami naalala ko dati guys, lagpas pa kami kain ng kanin dati. Yung maganda yung ani ng palay namin. Natatandaan ko yung guys, kasi ang bahay namin dati, may kupiti pa, tawag yung guys sa probinsya, kupiti. Dito guys, parang stock room dito sa Manila. Stock room, kwarto ba na hindi ginagamit ganon. So, yun, hindi na kami nagugutom nun. Pero guys, may taon talaga guys na kinakain namin kamuting kahoy, minsan saging, nasaba, ginagataan namin yun. So, masaya din kami nun guys, hindi kami nagre-reklamo. Pero yung nagkaisip na kami, nag-aaral ako hanggang sa natapos ko yung grade 4, nakalahati ko yung grade 5. So, walang pumasok sa utak ko. Sabi ko sa nanay ko, trabaho na ako bilang kasambahay sa syudad namin. So, naging kasambahay ako guys, 13 to hanggang ngayon, 13 years old, nag-umpisa ako magtrabaho. Ang sahod ko pa nun guys, natatandaan ko, 700. 700 guys, malaki na yun. Marami kang mabibili guys. Sa totoo lang, promise, mamatay man ako ngayon. Promise, ang 700 noon, marami kang mabili. Ngayon, 700 mo guys, isa lang o dalawa yung mabibili mo. Or bigas lang, wala kang ulam, gano'n. So, ang 700 noon guys, napakarami kang mabili. Promise yan guys, marami kang mabibili. So, ngayon ba guys, sa tingin nyo, yung 700 nyo, saan aabot? Diba? So, huwag nyo sasabihin na hindi nyo na obligasyon yung mga nanay at tatay, yung mga kapatid nyo. Kapag mayroon kayo, bigyan nyo. Pero pag wala naman kayo guys na maibigay sa mga kapatid nyo, sa pamangkin nyo, ikaw sa atin nyo sila ng maayos, diba? Sabihin nyo, sorry kasi wala akong pera, sorry kasi ganito, ganyan. Walang pera. So, maliit lang yung nasahod ko. Ganon, hindi yung... meron kasi guys na... Although mga kapatid ko guys, hindi sila ganon, hindi sila abusado. So, kung gusto mo magbigay, bigay ka. So, ako naman guys, gusto ako nagbibigay sa mga kapatid ko pag meron ako. Pero pag wala ako, wala talaga sila makukuha sa akin. Ganon. Ganon lang yun guys. Kaya, obligasyon ko ngayon yung nanay at tatay ko. So, marami nagsasabi bakit daw parati ako nagbibigay sa nanay ko, sa tatay ko. Kasi nga guys, naggagatas sila kasi senior na sila. So, although ang senior nila guys, isang beses lang yan sa isang taon dumarating daw sa kanila. So, ngayon guys, ang senior nila, December pa daw. O, di ba? Ang tagal. Yung iba talaga senior dun sa amin guys, kinamatayan na nila. Hindi na nila napapakinabangan yung senior nila, ganon. So, kaya kayo dyan mga anak, mga kapatid, mga tito-tita, kung may mga patatanda na kayong nanay, huwag nyo maltratuhin, huwag nyo iturin na ibang tao kasi hindi nyo alam yung hirap na pinagdaanan niya sa inyo nung bata pa kayo. Kung marami man kayong struggle sa buhay nyo, marami kayong naalala na hindi maganda, huwag nyo ibalik sa kanila, huwag nyo ibigay yung galit nyo sa mga anak nyo, sa magulang nyo, mamaltratuhin nyo. No, enough. Hindi pwede yun guys, kasi hindi nila kasalanan yun yung nangyari sa buhay nyo nung naging bata kayo. Kasi malay ba nila yung naging bata kayo? Kasi ngayon kasi guys, iba na eh. Saktan mo, mga anak mo, maltratuhin mo, barangay ka agad. DSW agad, DSWD agad. O diba? Saan ka pa? Kaya shout out dyan sa kabataan, tapos sa mga, sa, tawag nito, shout out dyan sa mga anak na may sinusuportahan ng magulang. Shout out sa atin lahat. Proud ako na nagsusuporta ako sa nanay at tatay ko. Hindi ko yung kinahiya at hindi ko yung
hindi ko babaliin yung guys hanggat kaya ko pa magtrabaho, hanggat may lakas pa ako, tutulong at tutulong ako. Hindi ako mangangako sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko na mabibigyan ko silang lahat kasi kasambay lang ako guys. Magkano lang sahod ko? 4,500 lang. Hindi yun enough guys. Enough lang yun sa nanay at tatay ko. Mayroon muna akong maibibigay sa mga kapatid ko siguro. Maliit lang, di ba? So at least mayroon, di ba? So, pasensya na sa lahat ng kapatid ko na hindi ko mabigyan kasi alam nyo naman ako, hindi pa ako nagsasahod guys sa pag-vlog ko kasi waiting pa ako guys sa monetization ko. So, kailangan ko pa guys magkaroon ng early ba? Para mamonetize ako. Para, yun. Kaya please, tulungan nyo ako guys, support sa akin, maging early ba? Para makasahod tayo, para lahat kayo guys matulungan. Hindi lang pamilya ko, kundi kayo din. Kasi willing akong tumulong guys sa lahat. Ganun. Kung ano yung ginagawa ng ibang vlogger, willing ako guys tumulong. Pero ngayon, hingi mo naman ng pasensya kasi wala pa tayo. Kasi marami nag-iingi guys. So, wala pa guys, ulit talaga. So, waiting pa ako guys sa monetization ko. So, yun. Kaya, marami kong salamat sa lahat ng subscriber namin, sa lahat ng followers namin ni Vlogger Girl, sa walang sawang suporta nyo, sa walang sawang pag-share, pag-like, in-subscribe, in-comment, bad comment, good comment. Thank you so much sa inyo, sa lahat ng baser ko dyan. I love you so much. Kung wala kayo, wala ako dito. Sorry. So, anyway guys, hindi siya nandito. Hintay ako. Hintay ko rin siya. Ayun. Ayun na. Kita niyo ba? So, ayan. So, papasok na ako guys kasi hinihintay na ako ni Vlogger Girl niya. Wait lang ha. Wala naman siya guys kasi may nagbe-welding doon. Ayun siya. Halika na dali. Come here. Come here. Come dito. Halika dito. Ayun siya. Halika dito dali anak. Ito siya Madam People. Oh. Bagong gigo daw siya maglo. Ayun siya. Dito siya ginugupitan kasi gusto kong pahabain yung hair niya. Kala mo, wala naman anak. Itingin mo talaga doon sa labas guys. Wala naman. Kita mo guys. Wala man. Grabe yung tingin niya sa labas. Labas ba yun? Wala naman. Sa guys, kaya isang kamay. Ang bigat niya. Promise. Siya. So ano guys, mag-e-end na ako ng aking vlog kasi mahaba na tong vlogs natin. So, shout out sa lahat ng kabataan dyan. Sa lahat naman ng nanay, please lang, huwag nyo nasaktan ng mga anak nyo. Huwag nyo maltratuhin, huwag nyo iwan. At sana, ang hirap magpaliwanag guys. Maraming ma-open, kaya lahat talaga ng naiisip kong explanation sa inyo. Ayan, basta lahat ng nanay, lahat ng tatay, tita, tito, mga kapatid, kung ano man yung mga pinagdaanan natin sa buhay, huwag natin gawin sa mga anak natin, okay? Kasi nasasaktan sila eh. Hindi sila sanay sa mga ganyan, okay? So, but anyway, thank you Lord kasi tapos na ako guys. Maliligo na lang ako. Kapag linis na ako dito. Yan, mabango na yung mga aso ko, mabango na yung bahay, mabango na yung garage. Ako na lang ang mabaho. Charis! Yes, mga kalamay, amoy aso na ako kasi tinan mo naman yan, oh. Tingin niya sa akin. Ang sama ng tingin niya. So anyway guys, mag-e-end na ako. Bye! See you next vlog. Bye and good morning! See you guys! See you next vlog! Bye and good morning! Ingat mga kalaman at kapatay gutom! Bye! Mwah!